Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang at mapayapang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Ipapaliwanag ko lang po ng konti yung pong ating pong binigkas. Kumbaga po ito ay pagbati mula po sa salitang Arabic. Yung ibig lamang po sabihin niyan ay sa ngalan ng dakilang Allah. Ang ibig po sabihin ng Allah ay Diyos. Hindi po yan separate na tao o naiiba yan sa Diyos Ama. Ang Allah ay Arabic word na kung sa Tagalog ay po may kapal, kung sa English ay God, sa Spanish ay Diyos. Ganun pa man, kinakailangan ko po lamang ipaliwanag yan sapagkat hindi mawawala na mayroong mga trolls na nagsasabing kagaguhan daw yung pagbibigkas ng Allahu Akbar. Ang ibig po sabihin ng Allahu Akbar, God is great. Kung minamasama po ninyo yan, pasensya po tayo. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Kung ang tingin ninyo, Digong is great, bahala po kayo. Kaya nga po nakakawindang-windang ang ating pong bansa dahil sa may mga Pilipinong hanggang ngayon kumakampi sa kasamaan, sa katauhan ni Rodrigo Roa Duwag Duterte. Pinapaliwanag po natin yan sapagkat ito pong ating programa sa YouTube ay naiiba sa lahat. Ito po, ninyo makikita naka-rostrum. Yan po ay simbolo na meron po tayong karapatan bilang mamamayan na tumayo sa publiko at isiwalat ang ating pong mga paninindigan. Ito pong Chris, ito po ay simbolo ng aking pagiging Muslim at kawal ng demokrasya. Kung panahon ni Bonifacio, meron po siyang itak at saka revolver. Panahon po ngayon ng modernong panahon ni Donald Trump. Abay, meron po tayong Chris bilang isang Muslim at meron po tayong pistola Sig Sauer 365. Lisensyado po lahat ng baril natin. Meron po tayong karapatan na magmay-ari ng 5 baril. Kaya lang 3 pa lamang po itong ating pong baril. At kuminsan pinapahiram po natin to sa mga reporter na alalay po natin na kuminsan sumasama po sa bundok, sumasama po sa mga delikadong pagre-raid. Yan po ay simbolo lamang, mga kaibigan. Pero pag may pagkakataon na tagpasin ko ang ulo ng mga magnanakaw na senador, mga kaibigan, yan po ay hindi ako magdadalawang isip. Gagamitin ko po yan sapagkat sobra na ang kaapihan, ang pagkakaduhagi, pagkakabagsak ng ating pong bansa. At ito po ay kinakailangan pong tayuan na natin. Kaya po meron tayong ngayong panawagan na masyado pong importante. Hiniling ko po na ipakalat po ninyo ito para mas malawak ang mararating ng ating pong mensahe. Mahalaga po itong mensahe kong ito sapagkat mananawagan na po tayo kung paano po tayo lalaban dito po sa kasamaan at kadiliman na dulot hindi lamang ni Duterte kundi kanyang mga kampon sa ilalim ng panahon ni Bongbong Marcos. Nandiyan pa rin yung mga Villanueva, nandiyan pa rin mga Escudero, nandiyan pa rin mga Bato de la Rosa, Bongo, nandiyan pa rin mga Robin Padilla, nandiyan pa rin ang mga Jingo Estrada at yung mga iba't ibang sumuporta kay Duterte noong panahon ng kanyang kabuktutan. Lahat po yan kasama sa ating pong kukundinahin, kasama sa ating pong lalabanan. Yan po ang paninindigan ng Kawal ng Demokrasya. At tayo po inuulit natin. Pakipakalat po ninyo itong mensahe ito, ulitin ko.
nung tinawag ni Marcoleta ang isang radio broadcaster, si Marlo Dalisay, na sinabihan niyang ito'y tanga on the air, mga kaibigan, hindi po natin papalagpasin yan. Kaya po tinawag ko rin, hoy, Senator Rodante Marcoleta, ikaw ay tanga, sabi ni Carbonell. Yan po ang ating pong, hindi po hamon ng away, kundi hamon ng pagkalalaki, hamon ng pagka-leader. Ako po ay leader ng kawan ng demokrasya, magiging leader din po tayo kasapi dyan po sa Kongreso ng Taong Bayan. Hinahamon po natin ito si Marcoleta. Masyado naggagaling-galingan to. Tignan po natin yung galing. Kayo ay abogado. Di sige, mamili ka kung ano ang ating pag-uusapan. Pero huwag natin ilalayo yung pag-uusap natin tungkol sa karapatan ng Pilipino na makamit ang katarungan, tungkol sa karapatan ng Pilipino na siya hindi magpasakop sa mga bobo at tangang senador, pareho ni Rodante Iglesia Marcoleta. Mga kaibigan, ito po ipakalat ninyo para makarating po sa kanya. Pag naging viral po ito at umabot po tayo ng milyon, hindi niya nasasabihin, paano ko imbitahin si Carbonell sa Senado? Hindi ko naman alam, wala naman akong abiso. Bueno, susulat po tayo sa Senado, mag-presenta po tayo. Kung ayaw niya makipagdebate sa akin sa Plaza Miranda o dyan sa tapat ng Iglesia ni Cristo sa Tandang Sora, ako na lang po pupunta sa kanya sa Senado. Ipatawag lamang ako ng Blue Ribbon Committee upang sa ganun magkaroon kami ng pagkakataon. Ipakita niya sa akin ang kanyang talino tungkol sa batas, tungkol sa saligang batas, at ipapakita ko rin sa kanya kung ano nalalaman niya tungkol sa hypothetical imperative and categorical imperative of human behavior. Ayan, magkakaalaman po kami. Pero ipapakita po natin kung gaano katanga itong si Marcoleta. At yan ay ating pong hamon. Pakalatin po ninyo ito na ako, si Kawaldi Carbonell, nandito personal na papakinggan ninyo, nagsasabing, Rodante Marcoleta, ikaw ay traidor na senador nung sabihin mong kathang-isip lamang ang ating West Philippine Sea. Kumakampi ka sa China sa usaping masyado maselan. Kanino loyalty mo? Kay Duterte at China? Huhubalan kita ng piluka dito sa debate natin. Marcoleta, hamunin mo ko, imbitahin mo ko, magdebate tayo sa loob ng Senado. At doon, tatanggalin ko ang piluka ng iyong katangahan. Marcoleta. Mga kaibigan, binabati po natin ang ating pong mga kaibigan at mga kasamahan na nagtatatag ng Kongreso ng Taong Bayan. Yung iba, hindi pa po natin ibubunyag ang pangalan. Pero yung mga matibay na kasama po natin nagtungo sa Bulacan kahapon upang pakinggan ang hinaing ng mga may-ari ng palaisdaan na naanod ang kanilang mga isda, naanod ang kanilang mga bangus, milyong-milyong mga bangus, mga kaibigan, naanod ng baha, at kung saan sa po napunta ito, marami po nakinabaw sa kanilang mga bangus. Ganun pa man, ultimong pilapil nila na wash out. Ibig sabihin, wala na silang palaisdaan at tayo po ay nagplaplano na hindi po natin ito papakinggan lamang, kundi tutulungan po natin silang lumaban sa pamamagitan po ng ating pagbubuo ng Kongreso ng Taong Bayan Legal Team upang maghain ng class suit laban po sa mga kontraktor yan po sa Bulacan at laban sa mga tiwaling opisyal ng Bulacan sa pangunguna ni Senator Joel Kibuloy Villanueva. Ba ito magkama na ito, itong kanyang tatay, gumagamit ng Jesucristo para si Kibuloy para
mangamkam na mga kontribusyon sa kanilang mga deboto, mga kaibigan. Okay lamang yun, pero gamitin mo ang Jesus is Lord, yung cross ni Jesus, pang-hold up sa mga deboto, mali po yan. At gagamitin mo yung party list, SIBAC, Citizens Battle Against Corruption, SIBAC. Abay, number 1, corrupt sa buong Bulacan ang pamilyang Villanueva at ang personahe na lumalabas dyan po sa malawakang pandaraya sa pundo ng flood control, walang iba kundi si Joel Jesus is Lord, Joel is lying Villanueva. Ito po ay nasalihan natin kahapon. Nakipag-meeting po kami sa mga ilang mga biktima ng palaisdaan dyan. Hindi lamang po tayo nagkokomentaryo, kundi titignan natin kung ano yung ating pong actual na magagawa upang tumulong sa mga nasalanta. At ito po ay ginawa namin kahapon. At sa amin pong pagpunta dyan sa Bulacan, abay, nasabat po namin ang isang mahabang rally ng mga estudyante ng Bulacan State University, BSU, at nagsisigawan. Ito po, makikita ninyo dito po sa maiksing video na ito. Umuulan po kasi, kaya po medyo nabasa yung ating camera. Pero nagkaroon po ng konting savings kami ng soundbites at saka konting senaryo na kung saan tayo po ay lumahok, nakisali, nagbigay ng suporta at nagbigay ng pakikiisa sa ilalim po ng ulan sa gitna ng nagsisigabong pagmamarch at pagsisigaw ng mga kabataan, mga estudyante. Abay, nakikita ko, yan lamang ang pag-asa po ngayon natin. Nandito po sa mga estudyante. Kapag ito mga estudyante, meron pa pong mga busilak na damdamin yan. At siya po ang ating pong pag-asa. Sabi nga ni Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng kinabukasan. At ito po nakita ko kahapon, humirera po tayo sa mga kabataan. At siyempre, medyo tayo po hindi na masyadong bata. Pero, nandun pa rin po yung ating silakbo ng damdamin. At nung naririnig ko ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban, makibaka, huwag matakot. Tinitignan ko, slogan. Ano ibig sabihin nito? Paano makikibaka? Anong ibig sabihin ng huwag matakot? Anong ibig sabihin ng ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban? Papaliwanag ko po at hihikayatin ko kayo sa ngalan ng kawalan demokrasya at ngalan ng Kongreso ng Taong Bayan. Ay kasama ko po kahapon sa rally na yan, yung pong 6-time Palangka Award awardee in literature, Mr. Tomas Agulto, taal na talagang Bulakenyo, taal na taga-Hagunoy, at kahapon nagkita po kami kasama ang ilang mga mangingisdang may-ari ng mga fishpan dyan po sa Malolos. At siyempre, hindi po natin ina-announce yan, surprise, sapagkat baka po tayo masingitan. Alam po ninyo, marunong po tayo ng self-defense, marunong tayo ng mga security measures, at ito po, hindi natin papayagan na maging madali ang kanilang pag-ambush po sa atin. Mahirapan po kayo. Medyo sharpshooter po tayo. At hindi po tayo tumatalikod. Bawal tumalikod, mga kaibigan. Mga kaibigan, ito po ang aking pong mungkahi sa ating pong tulungan. Meron pong sumulat sa atin o nag-text sa atin mula po sa Washington DC area, a certain Mr. Fernando something. Wala po akong clearance para sabihin ang kanyang apelyido, pero ang sabi niya, I'm one of your avid followers in the Washington DC area, USA. Gusto ko
at sinusuportahan ko ang mga tira mo sa mga magnanakaw sa gobyerno. May mungkay po ako. Mas maigi siguro manawagan sa mga mamamayan na kung sino man ang nakakaalam ng mga bahay ng mga Supreme Court at sandigan justices na narapat lang na ipaalam sa iyo at i-broadcast parati para madaling puntahan ng taong bayan na magproprotesta laban sa kanilang korap na gawain o ginagawa katulad ng pag-declare ng unconstitutional ang impeachment kay VP Sara Duterte at ang pag-absuelto kay Vice President Jojo Malbinay at ang anak nito, pati ang pagtulog ng Supreme Court sa petisyon ni retired General Eliseo Rio, nila Colonel Leonardo Odonio at sa pagtulog ng Supreme Court sa petisyon. At meron napakalakas na ebidensya na hanggang ngayon tinutulugan ng Supreme Court. Ikaw lamang kawali ang aming pag-asa na mahikayat ang sambayanan na kumilos tungkol sa usapin ito. Maraming salamat and God bless, Mr. Fernando, letter C, written to Mr. Waldy Carbonell. Dito po yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanyang mungkahi. Opo, ginagawa ko na po yan. Muli, nananawagan po tayo sa mga nakikinig po sa atin. Kaya po, magkampanya kayo na mas marami pa dapat makinig, mag-subscribe dito po sa ating programa upang sa ganun, dumami po lalo ang ating kakampi. Sapagkat ito pong uumpisan po nating pagkilos sa araw na ito, mga kaibigan, ay maghuhudyat na at nang umpisa ng takot sa mga magnanakaw sa ating pong bansa. Lalo tigit yung pong mga senador at justices of the Supreme Court. Mga kaibigan, ganito po ang ating gagawin. Ang sinasabi po ng mga kabataan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Paano po sila lalaban? Hindi po na natin sila hihikayatin na gawin nila yung ginawa ng mga magigiting na tagapasig na pinagbabato, yung pong tahanan ng mga diskaya at yung kanilang mamahaling bakuran na ginastusan ng milyon-milyon. Pininturahan ng pulaan, sabi, nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Mga kaibigan, hindi po natin kayo ini-encourage o binubuyo sa ganitong gawain. Pero pag yan po ay gagawin ninyo sa mga bahay din ng mga senador at bahay din ng mga justices of the Supreme Court, hindi ko po kayo pipigilan. Pag nakita ko po kayo, bababa ko sa kotse at magdadala rin ako ng pintura at kayo ay akin pong sasamahan. Ganun po man, tayo po'y nananawagan na meron po daw 40 milyong telepono ang gamit ng mga Pilipino. 40 gadgets. Gawin po natin isang data yan. Makinig po kayo mabuti. Paano magiging isang data yan pong cellphone ninyo? Hindi po natin gagawin baril yan. Masahol pa sa baril ang gagawin natin. Sapagkat sa pamamagitan po ng telepono, abay pwede po ninyo, number 1, kunan ng picture. Yan po mga kotse ng mga tiwaling senador at halos po lahat ng senador ay tiwali. Maliban po lamang siguro sa 3 o 4 na hindi po pumirma sa dismissal na impeachment. Yan lamang po yata ang matino sapagkat lahat sumasabit po sa insertion ng 100 billion pesos. Itong lahat ng mga senadores. And dami pong dynasty dyan. Kalaban po natin lahat ng dynasty. Dynasty ng Villar, 2 Villar. Dynasty ng Estrada, 2 Estrada. Dynasty ng Cayetano, 2 Cayetano. Abay, ultimo si Lacson, dynasty. Sapagkat bagamat siya ay nag-iisa, 2 pala silang Lacson dyan.
Yung pangalan ng isang Lacson ay Aimee, mga kaibigan. At mukhang meron po tayong pagbabasihan kung bakit. Ganun pa man, ang kalaban ngayon nila ay ang taong bayan, hindi na natatakot. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Lalaban na po tayo. Lalaban na tayo. Lahat kayo na may cellphone. Ito po ang ating gagawin. Pag may pagkakataon kayo, magkunan ng selfie, ng picture, ang kahit na sinong senador, kahit na sinong Supreme Court Justice o anumang mga posisyon sa gobyerno ng mga tiwaling opisyal, kunan niyo po ng picture, ipadala dito sa numero na ito, ako na po ang bahala. At kung yan po mga yan ay atin pong ilalathala dito po sa ating programa, kung meron po kayo nalalaman na telephone number ng mga pareho ni Escudero, pareho ni Marcoleta, pareho ni Robin Hood Padilla, ipadala po ninyo, i-text po ninyo sa akin. Ito yung broadcast natin. At ang gagawin ng taong bayan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Abay, broadcast ko po dito yung kanilang telephone number. I-text po ninyo. Ang iti-text lamang ninyo, huwag pagbumura, kundi resign. O kaya, nakaw na yaman, ibalik mo sa amin. Kung marami po tayo magtitext yan, matataranta yung mga yan. Kahit na anong kapal ng kanilang mukha, pag meron 100, 1,000 text na pumapasok sa kanyang telepono at nagsasabing, nakaw na yaman, ibalik sa bayan, o kaya resign. Resign Robin Padilla, resign Marcoleta, baka po naman mabagbag ang kanilang damdamin at mag-resign na po yan. Huwag naman po ninyong mumurahin na. Ayaw po natin pairalin ang kultura ng mga Duterte, mga didishit, yan po mga trolls na nagbumura. Ayaw po natin yan. Kaya po kahapon nung meron po nagburang estudyante sa harapan ng munisipyo ng Malolos, ako po ay umalis sapagkat hindi naman po tayo galit, kundi ayaw ko maging bahagi ng isang grupo na nagbumurang akala mo na iwan si Duterte at nandito pa rin ang kanyang kultura o multo, mga kaibigan. Muli, ini-encourage ko po kayo, hinihiling ko sa inyo na bantayan ninyo itong programa ko kung sino po ang nakakaalam ng telephone numbers nila Marcoleta, nila Escudero, Estrada, kung sino man senador, at meron po kayo alam na telepono nila, i-text po ninyo sa akin dito at ako na po ang bahala. Mananawagan po ako sa lahat ng mga kapanood po sa atin na i-text lamang ang salitang resign now. Kaya nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Pag marami po tayo yan, baka mabagbag ang loob nila. At pag hindi, magrarally po tayo, sabay-sabay, pupunta tayo sa Senado, pangungunahan ko yan, kakalad ka rin natin, papalabas ng Senado, yung mga Marcoleta, mga Escudero, mga Jingo Estrada, mga Robin Padilla, at ilang pang mga tiwali at mga bulok na senador. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang ating pangungunahan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell, ang sasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!